Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to create a custom action figure from the Marvel Select Juggernaut. Gagawin natin siyang Jogger Lossus. Yan. So ito yung game plan natin sa sculpt. Meron tayong spikes sa back, spikes on arms, and long nails. Meron ding spikes sa legs tsaka feet. Yan yung binilugan ko na rin yung mga kailangan natin idagdag. Yan, mga references na kinuha ko from the web. And ito yung mga iba pang specifications like lines on arms painted, long fingernails, red glow or orange centers sa eyes, head armor lines. Yung suit niya, dark red suit plus yellow in the middle. And yung face niya, metallic. Okay, so first, kailangan muna natin gawin yung draft ng mga spikes sa kanyang likod. So I have here some cardboards para ma-sketch out natin yung mga spikes na i-attach natin dito sa kanyang back. Okay, so kaya ako ini-sketch yung mga spikes na pwede nating i-attach dito sa likod para pwede nating i-mock up. Makikita natin yung size or yung ratio or yung proportion. Pwede nyo i-adjust based dun sa reference. Kunwari ito, medyo, I think happy na ako sa size na to. And gugupitin na natin siya. And then, magkikreate pa tayo ng mga mag-overlay dito ng mga spikes. Kasi iba-iba yung shape niya eh. So ito, sa right side niya, i-duplicate lang natin to para magawa naman yung kabilang side. Yan. So nagupit na natin yung kanyang right na spike. Ito naman yung kanyang left na spike. So ganito yung magiging proseso natin. Cut out muna tayo ng pattern, tapos ma-mock up natin sa likod, and then cut muna natin yung ibang mga spikes and so on and so forth. Tapos pag nabuo na natin, saka natin siya i-glugan natin yung buong pattern sa back, and then saka tayo magte-test fit. Okay, doon na tayo sa spike pattern sa kanyang likod. So ito yung mas nasa front na spikes, yung middle, yung back, and yung sa may gilid. Okay, so ang gagawin naman natin dito, lalagyan natin siya ng volume. Since flat siya, mag-add tayo ng moldable plastic dito sa harap tsaka sa likod para magkaroon siya, para maging 3D siya. So ganito yung itsura ng moldable plastic or thermoplastic beads kapag package if you buy it via store. O pwede rin siyang per kilo. Kapag dry siya, nasa bead form siya. Pero pag binuhusan natin ng mainit na tubig, ito, kakabuhos ko lang ng mainit na tubig, matutunaw yung plastic and then magiging malleable siya. So pwede natin siya i-mold in any shape or form that we like. So meron lang akong stick or paintbrush na specifically para dito sa plastic beads. Okay? Para pwede ko siyang kunin. Ayan. Natutunaw yung plastic. Be very careful kasi mainit siya. Okay? Ayan. Pwede natin siya i-mold. Parang clay or parang slime. Tapos pag tumigas siya, super rigid ng kanyang property. Okay? Kaya ito yung material na gagamitin natin for adding volume dun sa pieces, dun sa spike na parts. Try natin tong part na to. So mag-add lang tayo ng volume dito. Dedikit lang natin yung mismong plastic dito sa pattern. Okay? Shape lang natin. Yan. Or pwede rin sa kabila. Pwede rin mag-add sa kabila para mas matibay. Yan, ito nagawa na natin yung volume ng mga spikes. Ang next na gagawin naman natin, maglalagay tayo ng thermoplastic beads dito sa likod ni Juggernaut para ma-attach yung likod, para ma-attach natin to sa likod. Yan, so ito meron na tayong thermoplastic beads na nainitan. Binabad na natin to sa hot water. Yan, very malleable siya and you can shape it in any form that you want. In this case, dito sa likod ni Juggernaut, mag-add tayo ng mga
ng mga scalp, additional scalp dito sa likod para ma-hold natin itong mga spikes. Kaya unahin natin yung first layer. Ito lang. When we are done dito sa scalp ni Jagger Lossus, so nag-add tayo ng spikes sa likod gamit yung thermoplastic beads. So nag-add tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na big spikes sa kanyang upper back. And then dito naman sa kanyang arms, we have 1, 2, 3, 4, 5 sa arms, and then 1, 2, 3, 4, 5 sa hands. Tapos meron pang long fingernail sa thumb, kasi yun lang yung kita eh. Okay? Tinatanggal ko na rin itong mga excess na glue gun. So yung pinangkabit natin dito, glue gun at saka thermoplastic beads. Ito yung kanyang isang right arm, tapos ito naman yung kanyang left arm. So same process lang, thermoplastic beads and glue gun. So ang next step dito, ay meron din pala dito sa legs. So 1, 2, 1 and 2. Ang gagawin naman natin dito, next na process ay mag-spray na tayo ng primer. Since tapos na lahat ng scalp, ito yung primer na gagamitin natin. Bosni na number 4 flat black. So, medyo mabigat si Juggernaut. Ito yung gagamitin nating primer. 2 to 3 coats yung gagawin nating application. Okay? So, balikan ko kayo. Tapos na tayo mag-apply ng flat black na primer. So, lahat ng scalp done na, lahat ng priming phase, tapos na rin. Now, painting phase naman tayo. Okay, for the paints, ito yung gagamitin natin, mga hero paints na water-based acrylics. And we have warm yellow, lemon yellow, warm yellow, tapos earth tan and brick red, blood red and warm red, burnt umber and ultra white. Tapos ito yung mga browns natin, medium skin tone, cargo brown and leather brown. Tapos para sa silver, ito yung gagamitin natin, Vallejo metal color silver. Start tayo sa darkest color papunta sa lightest color. So ito muna, brick red and warm red, pagsamahin natin. Okay, so yung method na gagamitin din natin dito ay dry brushing technique lang din. Okay? So nag-apply lang ako ng small amount of paint dun sa brush, and then I let it glide dun sa surface ng action figure. Yan. Para yung mga naka-raised na areas, so yun lang yung mapipintahan natin. Yung mga nakalubog, hindi na natin madadaanan yan. Done na tayo sa reds. Ito yung front, yung arms, red na din, pati yung feet, and ito yung back. So combination to ng tatlong colors yung ginamit natin, blood red, warm red, and brick red. Okay, so next, ito naman tayo. Mag-apply tayo ng steel and silver dun sa kanyang arms. So dito sa part na to. Yan. So gamitin muna natin yung steel. Ganun pa rin, dry brushing pa rin yung gagawin natin. Steel muna bago yung silver, kasi yung silver gagawin natin pang highlights. Ito parang pang base coat. First layer of we are done with the Jagger Lossus custom repaint project. Yung Colossus, yung Juggernaut natin ay is a Marvel Select na action figure, kaya medyo malaki siya. Tapos after nung dry brushing natin dito sa arms ng silver, nag-add ako ng details. So lahat to dry brushing mga ma'am. So dry brushing dito sa top of the spikes. Medyo mabigat siya, wait lang, ayan. So sa spikes dito, detailing lang ng head armor, detailing ng head armor niya, and then dito rin sa kanyang chest. So dry brushing pa rin ng orange, red, orange, yellow at saka white and yellow. So ganun lang yung proseso natin dyan sa chest part. Halos konting-konti na lang yung inad ko mga ma'am sir. Dito detailing lang ng lines, and naglagay din ako ng white na highlights para umangat yung yung ibang
chrome na part, yung mga divisions, para magkaroon ng illusion na meron siyang deep na line across the bicep. And also the client requested for more spikes. Yan. So nag-add tayo rito sa kanyang chest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pati dito sa kanyang arms, dito rin sa kanyang legs, and then dito rin sa kanyang knee, sa boots, yan, tsaka dito sa kanyang feet. So yan, maraming spikes to, kaya medyo mabigat siya. Ipapak na natin to and pupunta na to sa mga momsters sa Miami, Florida. Okay? So yung eyes and yung skin, lahat yan silver. Tapos yung teeth niya color white. And then yung kanyang eyes, gradient lang ng orange, yellow, and white. And then everything else, yung method ko dito, dry brushing na. Pati dito sa detailing, sa kanyang spike sa likod, sa kanyang body, yan, pati dito sa kanyang legs. Yan. Okay, that's it. Photoshoot natin to, and here's Jagger Lossus. Here's the front. Teka, kuna natin yung yan. Yung mas full. Okay, full shot. Side. Okay. The other side. Tapos magano tayo dito, mas close up. Ito mas close up. Bigat. Sobrang bigat. Ito yung ilalim ng paa. Okay? So that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.